Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano mag-isip ang mga mayaman pagdating sa pera? Marami nag-iisip na swerte lang ang dahilan kung bakit yumayaman ang iba. Pero ang totoo, iba sila mag-isip kumpara sa karamihan. Ang mindset ng mga mayaman ay isa sa mga pangunahing susi sa kanilang tagumpay. Hindi lang basta pag-ipon ng kanilang focus. Mayroon silang natatanging pananaw sa pera at sa buhay na nagtutulak sa kanila na mag-invest, mag-innovate at palaging mag-isip ng mga bagong paraan para kumita. Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 6 na pinaka-importanting mindset ng mga mayayaman. Panoorin ang video hanggang dulo dahil ang number 6 ang pinakamahalaga sa lahat. Bago ang lahat, ang goal ng channel ay ma-hit ang 200,000 subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan kitang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming video. Salamat! Number 1. Pinapahalagahan nila ang oras higit sa pera. Maraming nag-iisip na ang pera ang pinakamahalagang commodity, kaya maraming tao ang ipinagpapalit ang kanilang oras para kumita ng pera. Yung iba pa nga ay nagpa-file pa ng overtime para lang magkaroon ng karagdagang kita. Kung ganito ka mag-isip, hindi mo makakamit ang financial freedom sa hinaharap dahil patuloy ka lang mamumuhay ng paycheck to paycheck. Ang mga taong mayaman ay iba mag-isip. Para sa kanila, ang pinakamahalagang commodity ay ang oras at hindi ang pera, bahay, kotse, relo o anumang investments. Kaya ang ginagawa nila ay ipinagpapalit nila ang kanilang pera para magkaroon ng mas maraming oras. Maraming tao ang gumagastos ng oras para makatipid ng pera. Pumipila sila ng matagal sa terminal para makatipid sa pamasahe. Sila ang naglalaban ng kanilang damit. Sila ang nagluluto habang ang mga taong payaman dinedelegate ang mga gawain sa iba para magkaroon sila ng mas maraming oras. Don't get me wrong. Di ko sinasabi na mag-upgrade ka ng lifestyle at naiintindihan ko na hindi lahat ay afford ang ganitong lifestyle. Kaya nga ang lagi kong payo is to live within your means. Ang point ko ay gawin mong goal ang magkaroon ng ekstrang oras na pwede mong gamitin sa pag-upgrade ng skills at value mo na makakatulong para kumita ka ng mas maraming pera para mas maaga mong makamit ang financial freedom. Ang goal kasi ng marami ay mag-retire sa edad na 60 at i-enjoy ang natitira nilang oras dito sa mundo, habang ang goal ng mga taong payaman ay mag-retire ng mas maaga para mas marami silang oras na i-enjoy ang buhay. Number 2. Pinapahalagahan nila ang financial education. Importante ang financial literacy sa pagkamit ng financial freedom. Maraming tao ang kumikita ng malaki, ngunit wala pa rin naiipon sapagkat kulang sila sa kaalamang pinansyal. Kahit kasi kumikita ka ng 20,000, 50,000, 100,000 o 1 million kada buwan, kung hindi ka marunong mag-manage ng pera, mauubos lang yan. Kaya maraming istorya na tayong narinig ng mga instant millionaire na nanalo sa loto pero kalaunan ay bumalik sa dating buhay dahil di nila na-manage ng tama ang kanilang napanalunang pera. Ang kawalan ng financial literacy din ang dahilan kung bakit marami ang nababaon sa utang, nagiging biktima ng scam at patuloy na nag-i-struggle financially. Ayon nga kay Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Kaya matindi ang pagpapahalaga ng mayaman sa financial education. Ito kasi ang nagsisilbing gabay nila upang makagawa ng tamang desisyon sa pera at makaiwas sa mga common financial mistakes na pwedeng umubos sa kanilang hard-earned money. Halimbawa, alam mo ba na meron tayong iba't ibang personalidad pagdating sa pag-handle ng pera? For sure, marami ka rin kilala ng mga taong risk-taker, magastos, kuripot, magaling mag-ipon, at mga taong madaming plano sa pera pero di natutuloy. Pwede kasi na ang personality mo ang dahilan kung bakit ikaw ay di makaipon, nabibiktima lagi ng scam, o maraming napapalagpas na mga opportunity. At isa lang yan sa mga matututunan mo sa aking ebook na From Pero to Pera. Sa chapter 3, tinalakay ko ang iba't ibang personality ng bawat tao pagdating sa pera na tinawag kong Personality Profile. Meron din akong ginawang Personality Test para malaman ang personality mo pagdating sa pera. At ang maganda dito ay may mga actionable steps akong nilagay para makatulong sa iyo para makagawa ng tamang desisyon sa pera. Kung interesado ka, i-click lang ang link sa comment section para maka-order. Number 3. Marunong silang mag-delegate ng gawain sa iba.
Ayon sa quote, "You can do anything, but you can't do everything." Kapag nakakakita tayo ng taong successful, ang madalas na iniisip natin ay marami silang ginagawa. Ngunit kung makakausap mo sila, malalaman mo na isang bagay lang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Focus sila sa isang bagay at dinedelegate na sa iba ang ibang mga gawain. Iwas sila sa mga distractions at nakafocus sa kung saan lang sila magaling. Maraming tao kasi ang naliligaw dahil sa mga shiny objects o mga opportunities na pwedeng pagkakitaan na nagiging dahilan kaya nahahati ang kanilang oras at focus sa halip na maging pinakamagaling sa kanilang ginagawa. Isipin mo yung mga taong pinakamagaling sa larangan nila. Malayo ang nararating nila dahil sila ang the best. The best na sales agent, the best na editor, the best na programmer, the best na designer, etc. Halimbawa, kung ikaw ay isang graphic designer at mayroon kang isang maliit na negosyo, maaari mong i-delegate ang mga sumusunod na gawain. Una, social media management. I-delegate mo to sa isang social media manager. Pangalawa, customer service. I-delegate mo to sa isang customer service representative. Pangatlo, accounting. I-delegate mo to sa isang accountant. Sa pamamagitan ng pag-delegate ng mga gawaing ito, mas maraming oras ang magagamit mo sa paggawa ng mga disenyo na talaga magpapasikat sa iyong negosyo. Number 4. Ginagamit nila ang utang ng tama. May mga financial guru ang nagsasabi na masama ang utang at meron din naman ang nagsasabi na mabuti ang utang. Parehas naman silang may punto dahil nakadepende ito sa tao kung paano niya gagamitin ang utang. Masama ang utang kung gagamitin ang pera panggastos sa mga luho. Mabuti naman ang utang kung gagamitin ito bilang leverage na makapagbibigay ng income, katulad ng pangdagdag puhunan sa negosyong kumikita na. Saka ka lang mangutang para sa negosyo kung proven na kumikita ito. Mataas kasi ang risk na mabigo ang isang startup business, lalo na kung wala pang experience ang isang tao sa pagnenegosyo. Ayon kay Robert Kiyosaki, the only difference between a rich person and a poor person is how they use their time and debt. Kaya kung mangungutang ka, siguraduhin mo na meron itong ROI. Bukod sa negosyo ay pwede mo ding gamitin ang utang upang mapalawak pa ang iyong kaalaman at mapaghusay pa ang iyong skills na may potensyal na makapagbigay sa iyo ng ROI o return on investment pagdating ng panahon. Ang mali kasi ng marami ay nangungutang sila para ma-experience ang lifestyle na hindi pa nila afford. Tandaan mo palagi ito, borrow to invest in yourself. Don't borrow to invest in your lifestyle. Number 5. Sila ay disiplinado at consistent. Ang susi sa pagyaman ay ang disiplina at pagiging consistent. Ang mayaman ay hindi lang dumidepende sa willpower. Meron silang binuong routine at sistema kaya sila yumaman at nanatiling mayaman. Ang disiplina ang tumulong sa kanila na makagawa ng matalinong desisyon sa pera at makaiwas sa mga habits na pwedeng umubos ng kanilang pera. Nauunawaan at sinusunod nila ang konseptong delayed gratification. Handa silang isakripisyo ang mga short-term pleasures para sa long-term gains. Nangangahulugan nito na iniiwasan nila ang mga impulsive buying at inuuna ang pag-iipon at pag-i-invest. Ang consistency naman ay makakatulong sa pagkamit ng resulta ng mabilis. Halimbawa, kapag lagi kang nag-iipon at nag-i-invest, mas lalaki ang pera mo ng mabilis dahil sa compound interest. Isipin mo na lang na ito ay parang pagtatanim ng isang buto. Sa pamamagitan ng consistent na pag-aalaga at pagpapalaki, ito ay lumalaki at nagiging isang malakas na puno. Ang pagiging consistent ay tumutulong din sa iyo na bumuo ng magandang financial habits na magsisilbing pundasyon mo sa iyong pagyaman. Number 6. May positibong pananaw sa pera. Wealth is the product of man's capacity to think. Lahat tayo ay may paniniwala tungkol sa pera o money blueprint. Ayon kay T. Harv Eker, ang money blueprint ang nagdidikta ng ating kapalaran sa pera. Kagaya sa pagtayo ng isang bahay, sa blueprint nakadepende kung ano ang magiging itsura ng bahay. Ganun din pagdating sa pera. Sa money blueprint nakadepende kung ano ang mangyayari sa ating kaperahan sa hinaharap. Kung gusto mo pang malaman ng tungkol sa money blueprint, may ginawa akong video para dito. Ang link ay nasa comment section. Ang mga negatibong paniniwala tungkol sa pera ay maaaring hadlang sa iyong pag-unlad sa pananalapi.
Kapag iniisip mo na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan o ang mga mayayaman ay sakim, nililimitahan mo ang iyong sarili. Ang mga negatibong saloobin na ito ay maaaring isabotahe ang iyong mga pagsisikap at pigilan ka sa pagkamit ng iyong mga pangarap sa pananalapi. Sa halip na hayaang diktahan ka ng mga negatibong paniniwalang ito, subukan mong palitan ito ng mga positibong pananaw. Paniwalaan mo na ang pera ay isang tool na maaaring gamitin upang mapabuti ang iyong buhay at buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Yakapin ang idea na ang kayamanan ay maaaring likhain sa pamamagitan ng pagsisikap, matalinong pagpapasya at positibong pag-iisip. Tandaan na karapat-dapat ka sa kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pananaw, ma-overcome mo ang mga limiting beliefs mo sa pera na makakatulong upang ma-attract mo ang kasaganahan sa buhay. Sa summary, ito ang 6 na pinaka-importanting mindset ng mga mayayaman. Number 1, pinapahalaga nila ang oras higit sa pera. Number 2, pinapahalagahan nila ang financial education. Number 3, marunong silang mag-delegate ng gawain sa iba. Number 4, ginagamit nila ang utang ng tama. Number 5, sila ay disiplinado at consistent. Number 6, may positibong pananaw sa pera. Sa topic na ating tinalakay ngayon, ano ang iyong biggest takeaway sa ating video? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.